Paano, at saka paano Okay, so pero yung mga preparation nila, mga bago pa, mapapanood sa kanila, mga pasakit nila. Kala ko tatanong kung pwede rin bang ma-inlove ang mga bagets ng Marco. So, joke lang yun, wag yun lang sagutin mo. Yung, ano pa raw yung preparasyon nyo na para mas magustuhan ng lahat kung baga magkaroon ng universal appeal to, hindi lang doon sa mga seniors. Kasi nabawasan na ng 20% bawat isa. So, hinihikayat natin manood yung mga walang discount. Hindi, ang music naman kasi does not choose any color, di ba? Race or age, di ba? Wala namang ganun eh. Ako, at this point in time, sa edad ko, nasusurprise pa rin ako dahil meron ako mga grupo ng fans na ganyan. Gen Z, millennials. Ang millennials naman, wala pang senior citizen doon, di ba? Nasa mga early 40s pa lang ang millennials. At doon, may kita pa rin si Pops. Walang 20% doon. Ang experience ko po ay yung gano'n yung naipapas from parents to the daughters or sons. Tapos doon sa mga kumaaga nag-asawa doon sa mga apo. Marami po akong experience na gano'n na nagpapapicture dedicated sa kanyang tatay or sa kanyang nanay na nasa abroad at tatrabaho. Sa lolo at lolo. Yeah, lolo at lolo. Tama, totoo yun. Lola at lolo. So, siguro yung aking bagong kanta, medyo updated po yun. Yun siguro, pwedeng makachamba dun na magustuhan ng audience natin ngayon. Well, nabanggit na namin lahat kanina yung mga bagong production numbers na that we intend to deliver dito sa 20th anniversary. Tungkol naman sa audience, ako lang personally, this is my opinion from an artist point of view. Early on in my career, I realized na dapat ang artista should sing to people his or her age. Yun ang yun yung mga estudyante kasabayan namin noon, nagkaedad kasabayan namin, hanggang ngayon nandyan sila. Bonus na lang pag dinala nila yung mga anak-anak nila eh. Pero actually, ang gusto talaga namin mag-enjoy sila. No? And there is no point sa akin wala nang punto para ipakita. Kaya rin namin yung mga kanta ng mga bata eh. Kaya rin namin yung mga galaw nila eh. Para magiging trying hard kami. Kanila na yon, di ba? Sa akin, basta however which way pa namin mai-improve yung ginagawa na namin by way of, let's say, arrangement, musical arrangement, ibahin mo, whatever, but it's going to be the same song that they want to hear. Nagka-experience na kami, ewan ko sa inyo tatlo pero tayo may experience, na kuminsan, mag-i-inject kami, nung bata-bata pa kami mga singers, when we started becoming mature, gusto mo talaga kantahin din yung mga, kaya mo naman kantahin yung mga kanta ng mga bata no? Like in this case, halimbawa, SB19. Pero ang mangyayari niya na nangyari din nun, the moment na kinanta namin yon o ginawa namin yung act nila, nakangangang ganyan yung mga totoong mga following namin, yung fans namin, hindi nila ma-appreciate. And that is not what they came to see or hear. Di ba? Or hear from us. So, ibibigay, since we are entertainers, we are there to entertain them. So, yun ang my 2 cents worth doon. So, susunod ko na yung sinabi ni Haji. Bakit meron echo? Bakit yung sa'yo may reverb? Sumubo ka na! Susugan ko na yung sinabi mo. In my case naman po, sa experience ko, ay maswerte naman ako at yung mga kanta ko ay nagagamit sa mga telenovela na cover ng mga bata o millennial na mga generation. Kaya masasabi ko mayroon ding mga nakakilala sa akin medyo bata-bata. Pero
totoo yung sinabi ni Haji na mas ang mas nakaka-appreciate sa amin ay yung hanggang ngayon ay sinundan kami simula, magkakasabay kaming lumaki, siyempre. Tumanda pala. Alam nila kung saan kami nanggaling, alam nila yung paghihirap na inabot namin, o kung paano kami nagsimula pare-pareho. At na realize ko rin na parang kaya sila nahandyan pa rin ay parang nakadugtong yung kanilang memories of the past with our songs. Through our songs, naalala nila yung dati nilang boyfriend o yung panahon na nag-umpisa pa sila. Ganon din nararamdaman ko kapag nakakaroon ng mga lumang kanta na nasabayan ko ba. Ang feeling iba eh. May nostalgic at saka meron parang nakakabata in a way. Palagay ko yun ang gustong maramdaman ng mga nanonood sa amin na maalala nila yung mga nakaraan. At yun naman ang pinipilit namin talaga ibigay. Dahil nga yun lang naman ang papel namin sa mundo na to eh. Ibigay yung talagang feelings na nami-miss nila somehow sa gantong edad namin. Kaya yung sinasabi niya, although nagkaroon ako ng mga shows na ini-insist ng producer na kumanta ko ng mga Ed Sheeran o kung ano ng mga bagong kanta, well, syempre, gagampanan ko naman. Ginampanan ko naman. Although with some hingi ng konting pasensya, na sinasabi ko kaya ko lang naman ginagawa ito, napipilitan lang. Pero hindi yan talaga ang habol ko na magpa-impress pa dun sa mga bata. Yun lang ibigay. Sige. Yun lang. Tama si Haji. Yun. Dinagdagan ko lang.